Salamat RD Padua, tama po ba? At 10 ng ating mga taga-parol and probation. Awi, yung parol, hindi lang pampasko. Kasi napakalaking bagay po ng tungkuling inyong ginagampanan. At mano pa kapag ang isang tao na nagkasala at nagbayad ng kanyang obligasyon sa lipunan ay mabigyan ng pangalawang pagkakataon. But through you, you will have a proper assessment of these convicted individuals. Kaya importante na tama ang ating assessment. Na sila'y mabigyan ng pangalawang pagkakataon sa ating lipunan. Muli, palakpakan natin ang mga taga-parol at probation. Ikaw, may probation ka. Gusto mo probation? Masaya ka na dyan. Good morning! Good morning! Ay napaka-special po ng umaga natin ngayon, mga Batang Maynila, sapagkat binisita tayo ng isa sa maraming beses. And let me put that on record, maraming beses tayong tinulungan noong panahon ng pandemya at mga ilang buwan pang nakararaan sa kasalukuyang administrasyon na ito. Tinutulungan po niyo tayo kahit na, alam nyo, there are 1,600 plus local government units. But our visitor opted to look into Manila's situation and challenges. Kaya maraming beses ko rin siyang pinasalamatan at ngayon bilang pasasalamat din natin mga Batang Maynila. Meron pa tayong darating na galing din sa kanya. Lalo na si Padilla. Matutuwa yan si Director ng Manila Health Department, si Director Padilla, sapagkat siya po ay naglaan ng pondo para tayo makadagdag ng mga bibilhing ekwipo sa ating mga ospital. At masaya kami na siya ulit ang Health Committee Chair. So, muli mga Batang Maynila, I'd rather have you listen to her today at please give her a warm, pinakamainit na pagtanggap ng mga taga-lungsod ng Maynila sa ating Senador Risa Hontiveros. Salamat po, Mayor Isko. Palakpakan naman po natin si Andy. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga Batang Maynila. Good morning. Hayaan niyo po akong batiin ng natatangi ang ating mga pinunong kasama natin ngayong umaga. Of course, si Mayor Francisco Isko Domagospo, ang aking kabaro at kapwa-leader kababaihan, Vice Mayor Chi Atienza, Secretary to the Mayor Letlet Sarkal, City Administrator Attorney Wardy Quintos, Chief of Staff Cesar Chavez, ang ating pong mga konsehal ng lungsod ng Maynila, lahat po ng mga department heads sa City Hall, at lahat po ng mga kawani dito sa lungsod ng Maynila, pati po bilang bahagi ng ating mga national government agencies dito sa Maynila. Lunes na Lunes po, maaga pa lang, andito na po kayo. Kaya gusto kong magsimula sa pasasalamat. Thank you sa inyo, sa inyong mainit na pagtanggap sa akin. At gusto ko rin pong magsimula sa pamumumusta. Kumusta po kayo? Okay naman. Ayan at ako naman kung inyong kukumustahin, sasabihin ko,
na mamaos dito sa bago-bagong panahon ng ating iniibig na inang bayan. Pero basta okay po kayo, okay din po ako, okay po tayong lahat. Ayan ha, pakikwento sa mga kakilala nyo. Nangungumusta naman ako ha. Okay ba? Ayos lang. Okay. So, syempre, andito nga po tayo para ipakita ang ating solid na suporta sa lungsod ng Maynila. At ito po ang mga good news na binanggit ni Mayor Isko. Naaprubahan na nga po ang mga medical equipment na hiniling ng ating opisina. Director Padilla. At ang mga ito po ay isang ultrasound machine para sa Santa Ana Hospital. Yun. Isa pa pong ultrasound machine para sa GAP Andres Bonifacio Medical Center sa Tondo. At isang digital mobile x-ray machine para sa ospital ng Tondo. Ang puso ko rin po ay nagyayay dahil bilang isang nanay at solo mom din, alam ko po ang kaba kapag kailangan magpa-ospital o kahit magpa-ER sa isang mahal sa buhay. Suki rin po kasi kami kasamang palad nung nakaraang mga taon, suki sa ospital, lalo na po sa bunso kong hikain. So ilang beses na rin po sa nakaraang mga taon, kahit po panahon ng pandemya, kailangan ko siyang itakbo sa emergency room kahit pahating gabi, kahit pamadaling araw. At doon tumagi ng ilang oras sa maginaw na emergency room o mainit na emergency room as the case may be hanggat i-stabilize yung kanyang kondisyon, yung kanyang paghinga. So in short, gets ko po kayo. Gets ko po kayo, Director Padilla, at lahat po ng mga batang Maynila. Kaya, dagdagan pa natin ang good news. Dito kasing nakaraang 7 buwan na nanilbihan ako bilang chairperson ng Senate Committee on Health and Demography, sinulit ko po talaga para makapagpasa ng mga batas para sa ating kalusugan. Isa po yung Philippine Geriatric Center na malapit na pong maging isang specialty hospital para sa ating mga lolo at lola at magkakaroon din po sa ng mga regional centers para sa pangangalaga nga po ng kalusugan ng ating mga senior citizens. Gayon din po ang panukalang batas na HOSIP, Health Outreach for Seniors and Indigent Persons. Libreng wheelchairs, hearing aids, at iba pang assistive devices para sa seniors at indigents na mamamandate ang ating mga LGUs na dalhin na po ito sa mga tahanan ng ating mga seniors at indigents at hindi na po sila kailangang pumunta sa iba't ibang mga barangay health stations o rural health units sa buong bansa. At iba pang mga batas na aayusin ang ating universal healthcare system. Gagawin po natin, promise po mga batang Maynila, gagawin po natin ang makakaya para palaging tulad dito sa lungsod ng Maynila. Palaging gobyerno ang lumalapit sa tao sa oras na kailangan. At hindi na po sila ang ating mga constituents sa buong bansa. Hindi na po sila dapat namamalimos ng tulong. Mayor Isko, Vice Mayor Chi, at sa buong pamahalaang lungsod na naglilingkod sa lahat po ng mga constituents ninyo, mga batang Maynila, maraming salamat sa araw-araw na serbisyo ninyo at sa ating pagtutulungan. At makakaasa po kayo, kasama na po ang aking mabuting kaibigan sa maraming taon na si Ernest Ramel. Makakaasa po kayong lahat at ang bawat isa sa inyo. Kakampinin niyo ako sa pagpapalakas ng serbisyong pangkalusugan at panlipunan
para sa bawat mamamayang Manilenyo, sa bawat batang Manilenyo. Mabuhay ang lungsod ng Maynila, mabuhay ang Pilipinas. Thank you. Muli, palakpakan natin, Senador Risa Ontiveros. Padilla, Paldo. Paldo ka na naman. Hindi, I'm happy, you know. As you all know naman, by this time, that even in the first term, my policy is very simple. MPN. Minimum Basic Needs. Housing, education, healthcare, and jobs. That's it. So anything na pwede natin magasta para tugunan yon, doon tayo pupunta. Mano pa kapag may mga tao, katulad ni Senator Risa Ontiveros, mga leader nasyonal, na tutulong sa atin tungo doon sa layunin natin makapagbigay at yung pangarap natin maabot yung pagpapataas ng antas ng pamumuhay sa lungsod ng Maynila. It's the quality of life that we are investing today and to the next generation. No, for now, palakpakan natin ng malakas si Senator Risa. So sa inyo lahat ngayon, magandang umaga ulit. Another week, another day. Every gising is a blessing. Ano man ang kinakaharap nating pagsubok, love life, Ma'am Risa, basta love life, ito una ko nakikita. Nahanapan ko pa ito ng partner. Economic, personal, family, health, forget about it. That was yesterday. What is important is today. Buhay tayong lahat. At sa lakas ng pangangatawan na pinagkaloob sa atin ng Diyos at pagkakataong ibinigay sa atin ng Diyos at ng taong bayan na maging tagapaglingkod nila. Let us excel today in the remainder of the week. Maglingkod tayo ng tapat. At pwede ba, as always, hinihingi ko sa inyo, pwede ba mag-smile kayo lagi? Smile is a universal act. Even though kahit hindi mo kilala, pag nakita ka agad na bungal ka, diba? Napapangiti na. Pag nakita na yung ipin mo, o napapangiti na gumagaan ang aura. Because most, if not all, people will go to this building is may problema. At tayo, ang nakikita nila na tagapagbigay ng solusyon sa kanilang kinakarap. Kaya, let's accept from it. But, for now, I wish that God will keep you healthy and safe for the remainders of the week na tayo naglilingkod sa taong bayan. Mag-iingat kayo. I love you. Yes, I love you. Yan, lawyer yun. Bata pa. Kaya hindi ka na pwede. Kukulatayin ka ng nanay niya. I love you and take care. Mag-iingat kayo. Pagpalain nawa kayo ng buong may kapal. Manila! God first. Thank you.